Itong hatol ng Taguig RTC sa kaso ng serious illegal detention ni Denise Cornejo, Cedric Lee at 2 iba pa ay bahagi lamang po ng mahaba at masalimuot na palitan ng mga kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Balikan lang po natin. Sa simpleng paliwanag, pinablotter ni Denise Cornejo si Vong Navarro ng rape at acts of lasciviousness noong Enero 22, 2014 sa BGC Police Station. Sa blotter report, pinalalabas na binugbog si Navarro ng mga kaibigan ni Cornejo nang maaktuhan daw nilang ginagahasan nito si Cornejo sa kanyang condominium sa BGC. Citizens arrest daw ang nangyari at pinagbabayad si Navarro ng parang settlement. At dahil payag naman daw si Navarro, hindi na raw itutuloy ang kasong rape. Pero ayon kay Navarro, may nangyari nga sa kanilang dalawa pero ito raw ay consensual o may pahintulot. At ayon kay Navarro, set up or frame up lamang daw ang ginawa sa kanya. Binugbog raw siya ng mga kaibigan ni Cornejo na si Cedric Lee at Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Pinilit umamin sa video at tinakot na papatayin ng kanyang mga anak at pamilya kung hindi raw siya maglalabas ng 2 milyong piso. Napakasensitibong paksa po ang panggagahasa kahit kailangan maingat ang pagtalakay sa mga gantong usapin. Pero importante rin na walang maakusahan ng hindi karapat-dapat kaya po kailangan ng matinding pagbabalanse. At kung he said, she said ang nangyari, sino ang nagsasabi ng totoo? Kalaunan, 3 complete affidavit ang inihain ni Cornejo laban kay Navarro na nagdedetalye ng umano'y rape sa kanyang condominium noong January 17 at January 22, 2014. Ang NBI naman nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom laban kay Cornejo at sa kanyang mga kasamahan. At ito lamang po ang kasong umandar. Bakit? Dahil mulat sa pool, dinismiss ng mga prosecutor ang mga complaint affidavit, 3 po yun, ni Cornejo for lack of probable cause. Paiba-iba raw ang mga kwento ni Cornejo at hindi raw kapani-paniwala. Umalma si Cornejo at inakyat po ito sa Court of Appeals kung saan kinatigan siya ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, sa mismong paglilitis lamang malalaman kung may kredibilidad ang isang reklamo at hindi raw po sa preliminary investigation ng prosecutor. Si Navarro naman hindi po nagpatalo. Kinwestiyon niya ang desisyon ng CA sa Korte Suprema. At Pebrero 2023, humatol na ang Korte Suprema. Tuluyang dinismiss ng Supreme Court ang reklamong rape na inihain ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Ayon po sa Korte Suprema, masyado raw mabigat ang mga inconsistencies sa mga affidavit ni Denise Cornejo. Kung papayagan daw ito, parang pinayagan na siyang baguhin ang kanyang mga kwento o kaya mag-imbento ng mga akusasyon. Ito kasi ang napansin ng mga prosecutor na kinatigan naman ng Korte Suprema. Sa unang complaint na sinampa ni Cornejo noong Enero 29, 2014, wala naman daw nangyaring rape nung una siyang dinalaw ni Navarro sa kanyang condominium noong January 17. Pero nung dalawin daw ulit siya noong January 22, 2014, saka raw siya hinalay ni Navarro sa kanyang condominium. Pero sa pangalawa niyang complaint affidavit noong Pebrero, pilit daw siyang ginahasa nung unang dalaw pa lamang na January 17. Yun lang, sa pangalawang dalaw, January 22, wala naman siyang binabanggit na nangyaring rape. Sa ikatlong reklamo na sinampa niya noong Oktubre 2015, sa unang dalaw pa lamang daw, pinainom siya ng alak na kanyang kinahilo at doon daw siya hinalay. Parang date rape drug daw ang ginamit. Walang binanggit na gano'n nung mga nakaraan. Sa pangalawang araw, sinabi ni Cornejo na sadyang nandun ang kanyang mga kaibigan sa loob ng kanyang condominium para huliin si Navarro sa akto ng panggagahasa. Sa desisyon ng Korte Suprema, masyado raw malinaw ang paiba-iba ng storya ni Cornejo at bahagi raw ng trabaho ng prosecutor na tingnan ang gantong mga inconsistencies. Kaya't sa huli, Korte Suprema na ang mismong nagpabasura sa rape case laban kay Navarro. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.